that praise His name. So this time, I invite everyone to please open your Bibles on the book of Psalm 58, verses 1 to 11. Psalm 58, verses 1 to 11. Again, basa na kaginano ang aton nga passage. And this psalm is the Psalm of David. No, kumiyara na title ang inyong nga psalm, ang inyong galing nga Bible, no, mayara na title to the chief musician. And then Miktam of David. So gintanaw ko nino ano ni ang we say Miktam. Or sa iban Miktams. Namo ning title. From Psalms 58 to 60. Amo na ang gina-ascribe dira, no? Miktams of David. Six. These six chapters, these are Psalms of David. Okay, so gin-associate kay David. Now when say Miktam, that's a Hebrew word for katham, which means an engraving. An engraving. So, gin-engrave, no? Ni David, so ang ibang scholars, no, hindi gid makasure kung ano gid ang definition sini. But this psalm, no, could it be a sign of great value to a song so labeled? Kung kay sino, this time kay David. So the point is, this Psalm 58 is the Psalm of David to the chief musician. So ini nga, kung may amo nga title, no, ang ini nga psalm, possible gina-recite or ginakanta ni sa temple. So ma-question ta karon, kay ang ini nga psalm, no, ay entitled God's Message this afternoon, the judgment of men versus the judgment of God. Kay una pa lang daan, ginpamangkot dira, no, ni David, do ye judge uprightly, o congregation, or sons of men? Then ginsay-say niya dadayon ang nature sang judgment sang tao. In the second part, the judgment of God. So that's why the judgment of men versus the judgment of God. But the question is, why this specific psalm was included to be recited or ikantahon, no, sa temple? Nga kinahanglan gid ang people of God maging aware about the judgment of men and the judgment of God. Ti wala man naging sabat, no, inang pamangkot directly, but it implies that as we look at God, as we come before His presence, we should be reminded of God's perfect and righteous judgment. And because of that, we as people of God, every time we come to Him, because God is the perfect judge, so this truth will teach us to humble ourselves and to exalt His name. Because God is the perfect judge. And then we, as men, we are sinful. Okay? So possible, no, muna ang gusto nga itudlo dira sa sininga psalm. Ti una, no, sa people of God as they come to God in worship in the temple. So kita no, maging aware kita sa kiniyasan Dios. Kag mag-lead ni sa aton to be humble and to exalt God. Okay? So David emphasized the judgment of God as the superior judgment over the judgment of men. Kaya makita mo din, no, nga it implies nga ang tao maka-judge man, maka-express man sa sangiyang gustong imuon, but still the judgment of men is under God's judgment. Hindi siya absolute, hindi siya nga daw standard, but still that judgment is under God's judgment. Time will come. Okay? So first, let's learn the wicked judgment of men. The wicked judgment of men. Okay? This is actually the rhetorical question ni David. Nga ano gid bing mahatag nga good judgment sa tao? Ano gid bi ang mahatag niya nga maayo?
Ti mamangkot ko ng tao, hindi makatago judgment, nga kabuhi pa kita suno sa, no, we are under the government, no, human government. So, ang ini nga question, the point sang ano, absolute judgment, consistent judgment. Ang tao hindi makaprovide sang absolute judgment or consistent judgment, just like sa Diyos. No, kay by nature ang taon-tang tao sinful and wicked. So, napamangkot rin ni David, do you indeed speak righteousness, O congregation? Sa Amplified, do you indeed in silence speak righteousness? O you mighty ones, ang gamit na mighty ones, sa ibang nga translation, sons of men. Okay? Is the rightness, and justice, you should speak quiet, dumb? Or do you judge fairly or uprightly na, O you sons of men? Kaginaging gamit nila, O mighty ones. Sa next nila nga line, O you sons of men. Kabalo naman kita that the book of Psalms, na consider ni as a poetical book. So may ma-observe kita di nga mga poetical expressions. And then ga-observe sila sang poetry. So may mga pattern, may mga lines nga same, nga idea, pero gagamit sang different words. Ti una dira ang gingamit, congregation. Pag-abot sa second line, O ye sons of men. Ti gambas ang tao. Ti pamangkot ni David, O ye righteous, mighty ones, or sons of men, do you indeed speak righteousness? Or do you judge uprightly? Can you judge absolutely and consistently in a righteous way? Ting tao, bala makaimo sina? The answer is, sambal niya, yea or no. Amo na maimo sang tao. Tingaga, observe pa kita sang mayara kita nga mga laws, decree, or constitution yung ginimo masang tao. Mayara kita bala right to disobey them kay ti tao na ang nag-imo sina. So, ang point rin ni David, kaya ang context rin ang judgment ng Diyos, meaning in absolute sense, with regards to consistency, ang judgments ng tao, hindi amo ka nakakonsistent, kag hindi na absolute. Pero sang pagka-absolute sang judgments ng Diyos. Okay? So we say judgment to pronounce sentence or vindicate. Meaning, even ang tao, hindi siya ka-provide sang absolute judgment or consistent judgment. No, when say vindicate, ang iya balang pagway. No, sa, di ba, sa court, mayroon na nga ang judgment bala noon, ang nagtabon siya mata, nason may kiluwanda. Before ang judge maghatag judgment, ginatanaw niya nanay ang mga anggulo. Ginaway niya. So, munang point nila sa judgment, to vindicate, to pronounce sentence, but before that, ginaway niya na. Di ba mangkot ni David, makaprovide ba ng tao sina? Di sa aton nga mga court, makita mo mandano ang mga biases. Kag makita mo na, even ang ina nga nag-pronounce ang judgment, sometimes, pwede gani mabakal ang iya nga pag-pronounce ang judgment. Hindi man tanan, pati in absolute sense, kag sa consistency, ang tao hindi maka-provide sina. So muna malang David. Why? Verse 1 dira, no, in heart you work wickedness. You weighed the violence of your hands in the earth. Simplified, no, in your heart you devise wickedness. Hindi sila maka-provide sa muna sang consistent kag absolute judgment. Kaya by nature, man is wicked. In your heart, kabalo na makita, no, practically makita, tagid na sa aton nga pag-exercise ang tao no, sa iyang judgment. Nung judgment, subong ang pwede mabakal, no? Pwede madaya. No,
No, even gani sa aton bala no ang annulment. Ti ang may aral kita ground sang annulment, pila na ka ground. Pero pag abot niya sa attorney, tanan nga rason niya pwede mahulog sila nga ground. No, pwede niya matay-tahay, pwede niya pagpamati sang testimony. Pag idea niya na, pwede niya na mahulog sila nga ground do sa annulment. Again, that's ang tao pwede niya ka-orchestrate. Pwede niya himo ang law sa iya personal nga agenda. Kaya by nature mo ng tao mo. Ang bali David, in your heart you devise wickedness. Pwede siya ka-create. No, to pronounce judgment, that's actually the result of his wickedness. You deal out in the land in the violence of your hands. Dito yung expression daw, in the land of violence. Di ba mangkot, may harakit bala ayan, lugar sang violence. That's the picture sang wickedness ng tao. You deal out in the land of violence of your hands. You can practice. You can make habitually or practice violence in your hands. Tiyan mo ng nature sang tao. Okay? And then ang word nga wait, meaning to revolve or to ponder or to make. Pwede niya na maimo-imo, yeah? Meaning the absolute judgment, the consistent judgment of men, hindi niya na mahimo tungod sang iya pagka-wicked. Practically sa iya kalibutan, ma-experiencehan ta na kung paano ang tao mag-exercise ang judgment. Even ang law nga for good tani, pwede yan matiko. Pwede yan maliwat. Okay? Pamangkot, tanan nga konstitusyon, kag tanan nga ginapasa nga mga bill sa Senate, probably, sa tanaw nyo, para sa pangkalata na, para sa tanana. Possible may mga ara man nga ginatag nga bill nga may ara personal interest. Ngimuon ko ni bala no, ini nga Senate bi mahatag sa sini nga bill. Possible motive behind sina for personal. Example bi matag sa bill nga okay, daw nagpabor sa mga subdivision ini nga lagyan dapat amo ni. Pero possible ina nga senador basi may dako nga business ang subdivision nga in favor sa iya na. Pwede na imon. Amo na ka wicked sa tao with regard sa judgment. Okay? Tiyan mo nang bali David. And then, ito nyo bilang nature sa tao. Verse number 3. The corruption of men started from the womb. Verse 3. Verse 3, the wicked are strange from the womb. They go astray as soon as they began speaking lies. Ito nyo pala? Sa womb pa lang, strange na sila. Ano mo singon sila? No mga terms na describe na ang ipanggamit ni David, like strange, na pagidara sa verse 3, they go astray. So yun nga mga terms na describe sa nature sa tao, nga ang tao nag-start sa iya corruption even from the womb. Even pala nga sa kuno sa tiyan, noong ini nga strange, noong term bala, ginagamit na ni sa lifestyle sa tao, sa romance, nga daw nagtagilid bala. Meaning nga mo na may standard sang words ng Diyos. Even ang wicked nga ginabusong, strange na meaning ang iya nature, nagatiko na sa standards ng Diyos. Amo ng nature sang tao. Tiyanong ara sa tayo puso sang tao. Kung amo na iya nature, look at their actions. Verse 4. Their poison is like the poison of a serpent. They are like deaf adder that stoppeth her ear. Kasi amo ng nature sang tao, look at their actions. Their actions are dangerous and destructive, like the poison of the serpent. Verse 4, their poison, their actions, their lifestyle, their character, their deeds, ginkumpara sa poison sang serpent.
very destructive. It seems nga daw nami sa just like sang, remember sa kay Satan, ang temptation nga gin-present niya kay Adam and Eve, very beautiful. But behind that, beautiful words. Destructive gali ang effect niya kag result. Tiyan mo ng nature sang tao. Okay, their deeds are dangerous and destructive, like the poison of a serpent. And then like the deaf, ang picture sinada, bungol na siya, nga nagbungol siya, because he chose to close her ear. Amo ng picture nila sang word nga other, like the deaf, ang other, that meaning ging close niya nga, nakabungol siya, kaya ging close niya kung niya dulunggan. Speaks of her unwillingness to be taught or to listen to warning or instruction. Amo ng picture dira sang other. Amo ng nature sang wicked. Hindi siya mamati sa instruction kag warning. Ti picture na no nga bungol siya kay ginpili niya nga hindi mamati na amo nang gingamit na nga image no ni David to describe the deeds, the character and the lifestyle of the wicked. That's may by nature ang judgment kag standards ng tao out of his wickedness. Okay? Tungkol sa tanyo balaw, verse 5, kini sa mati, which will like not hearken to the voice of the charmers. Just like no ang amo nang iya nga ginahimo, wala sa kanong pamati sa hutik. Speaks of his unwillingness to listen. Hindi sa mamati sa hutik. Tenong context dira, meaning instruction. Amo ng tao mo. Tito nyo bala ang standards ng Diyos supposed to be, amo ng lifestyle ng tao? Ang standards ng Diyos, ang instruction. Ting tao hindi gusto mamati dira. Tiyan mo ng wicked. Okay? Which will not hearken to the voice of the charmers, charming never so wisely. Tungod sina, kaya yung take no, meaning mo nang gatag sa imo, warning, instruction, hindi ka da. It pictures God's instruction, okay? Kaya kung mamati ka, naging wise ka, may nalamon ka. Pero ina nga charming, ina nga hutik, hindi magatulog siya to be wise, kaya nga man, wala niya man ginpamatian. Which will not hearken to the voice of charmers, charming never so wisely. No, sa Amplified, which listen not to the voice of charmers or of the enchanter, never casting spells of so cunningly. Meaning, hindi siya maging wise sa judgment. Kaya sunod siya iya, insakto ang iya nga judgment. Siya akong galingon. Tika so lang by nature, ang iya heart is so wicked. So dapat mira outside sa iya nga mag-guide, magtudlo sa iya, siya judgment. Gusto lang hindi siya gina-despise niya na. Amo ng nature sang wicked. He chose not to listen in instruction. Tiyan mo na nga, ang iya judgment out of his wickedness. Kaya so muna ang, tinaton nyo ba lang ang action sang wicked? Verse 5, no? So muna makita nato no, sa judgment, o the wicked judgment of men. Practically sa itong mga kabuhi, makita ta na. No? Makita ta na nga kung isang konstitusyon, ang law, supposed to be for good. Pero pag-abot sa aton, pwede nga maging bias, kag pwede nga ang pag-exercise ng mga personal agenda sa mga nag-exercise ang, hindi man tanan, but by nature mo ng tao. So, that's the judgment, the wicked judgment of men. Tiyan mo na, ginamamangkot ko, kay pag next nga section, ang gin-emphasize naman ni David, ang righteous judgment of God. Tinga ginamo niya na nung pagplastar sini nga
chapter kay and then plus nga to the chief musician, possible ginakanta kag gina-recite ni sa temple para ma-remind ang people of God. Okay, about the wicked judgment of man, ti ariyang righteous judgment of God. So muna tanong naton, the righteous judgment of God. It implies nga naga-contradict, naga-go against no ang judgments ng tao kiti out of his wickedness sa judgments ng Dios. So verse 6 sa maldira, lantawan nyo bala ang matabo, verse number 6. But David, break their teeth, O God, and their mouth. Break out the great teeth of the young lions, O Lord. Tingin gamit na ni David ang picture lions, tinga naging lions ano. Anong context diri? The wicked. Tingnan gingamit ni David ang image ng lion. Young lion pa. So speaks of strength and ability. Pwede nga maka-exercise sila, pwede nila mahimo. But God can break wicked judgment of men. Amo nga, we as people of God, hindi kita madulan paglaom, masiling ka nga, bao nag-rule sa aton, wicked nga mga officials or government officials, di masiling ka daw bo, biktima kita sang, hindi kita madulan paglaom because this world, even this government, is being ruled by God. We as people of God, maging aware kita dapat. Hindi kita yung maging biktima siniya. Kita will come the perfect judgment. Ini nga mga nag-exercise sang wicked judgment, may aragid para sa ila. Pag hindi kita masiling nga ba, do, ini nga kalibutan, do, ginarol sang wickedness, do, nagatrayong pa ang sala. No. Mahita mo di karon. Kag mo na pasalamatan, daya kay biskan, imuimuan kita, kag i-manipulate kita sa mga wicked, even ang pag-exercise ang laws, kag mga rules against aton, hindi ta magkabalaka sina. God is in control. No? We are safe. We are secured. Tiyambal ni David, break their teeth. Young lions speaks of strength. Lions, pero ini ga-picture sang ability kag pwede mahimo sang wicked. Patambal ni David, God can break their teeth. Kita na kamo lion nga wala unto? Ano man lang ang nagkakadlok sa aton? Ang unto sang leon. Rubis ka na rin, nga ngurob sa imo kung postizo ng unto niya. Hindi ka na ginamadlok ya. No, pag ngirit pala sang leon, way unto. Biskan, ngurob para sa bilong adlaw. Amo man lang ng strength niya mo. Probably David, break their teeth. Meaning God has power to judge this wicked man nga nag-exercise ang wicked judgment. Because God is over them. Break their teeth, O God, in their mouth. Break out. Pangwaon. No? Kaya mo man ang strength nila mo sa lion. Young lions pa. Out the great, young. Speaks of strength. Ba't ang gigamit na sa Diyos? O God, the Supreme One. And then, O Lord, the Sovereign One. Meaning, hindi sila ka go beyond sang control kag judgments ng Diyos. Again, no, this is a poetical book. Nagamit si David dira sang image, no, to emphasize strength of this wicked. But still, their strength is under God's power. Hindi kaya ka-overcome niya ang wicked sa righteous God. God has all the authority to judge everyone who goes against His standard, His law, His judgment. Kag paano mag-judge ang Diyos? Antonio, verse 7, let them melt away as waters, which run continually. Naman na ba sa verse 7? Temo na, just like another imagery, another picture, no? Let them melt away.
Di possible no ice, no? Kapitsos ang ice, and then that ice they compose water, ma-melt. Di una, base strong pa siya, no? Speaks of strength. Pero pwede siya ma-melt. As water. Na. Ini yung wicked, pwede wasakon. Gubon sa Diyos. As water runs, melt away. Speaks of judgment para sa ila. Then other pictures ang judgment sa ila, around when he bended his bow. When God bended his bow to shoot his arrows, let them be as cut in pieces. Nanto lang judgment sa Diyos sila. No, speaks ang war. Ano ang weapon sa pag-atake to destroy the enemy? No sila nga time ti ang amo niya ang do kumbaga high-tech na nga weapon for war, ang bow. It can cut, no, kung sino dang pwede nga iguon. Tiambalis ni David, amo nang pwede nga mag-break sa ila. Speaks of God's judgment. They will be cut in pieces. Speaks of God's judgment. So God's judgment can destroy the wicked. Even though saying mo daw, gabi ba control nila ang ma-manipulate nila ang wickedness? But no. Did you think ning mga gapadlagan ni tanan? Di man tanan, no? Nga may mga insakto gini nga motive nga magpungko sa pwesto. Pwede kita gani mainto, pwede kita manipulate gani. Kung itagaan ka na karon sa kasako nga bugas, may maka-atras ka pa sa pagboto sa iya. Do you think, bro, kabi ka generous ba no? Pero sa ginbutang mo na sa pwesto ba, grabe ang paggamit niya sa authority para sa personal gain. Di ba singa po, gindaog na daog ko ba, na intuan ko ba? Even na mo pa nang imuon sa aton, but still, sa mga sa Diyos, hindi, gisla ka panago, time will come. Still there, under God's rule, God's standard. Kung tao, pwede ka manipulate, pwede ka panago, no, behind sa yung motive sa aton, kag pwede niya ma-orchestrate nung ini nga mga bagay. But ang Diyos niya, still, God can break their wickedness. Maldira mo nang sa verse 7, this pictures of judgment. When he bended his bow to shoot his arrows, let them be as cut in pieces. So muna ang judgment dira. And then verse 8 speaks of severe and painful judgment. Verse 9, verse 8, another verse 8, pictures and judgment. Verse 8, as a snail which melted, let every one of them pass away. Busilingon, madula, no, speaks of judgment sa wicked. And then another, like the timely birth of a woman, pictures and judgment, no, wala pa nga sakto niya katinion ng mga bata. Possible, 7 months pa lang, 8 months. Wala nakakita ang bata sang sanag sang adlaw. Pwede ko nung ano, they may not see the sun. Di ano na, patay na sa Kaya wala sa nagwa sa sakto nga tinion. Speaks of judgment. Nung sa TV, hindi ka nasisikatan ng araw. Kasi ko ni, patay ka na. Tining a phrase speaks of judgment, death for the wicked. Tiyang Diyos siya pwede Japon ka stop. Pwede ka judge sa ila. Amo nang picture dira. So every time nga i-recite ni kagantaw nila, ang katawan sa Diyos ma-remind that God is in His throne, ruling this world. Still, biskan na mo ng imo sa tao, but God's standard, His judgment still operates in the lives of the people. Kaya muna dapat i-recognize na as people of God. Amo ng Diyos ta. Then verse 9 speaks of verse 89, painful judgment. Verse 9, before your paths can feel the thorns. No, ang pasabla before na bala magsaka, kuno magano siya bukal, before siya mag-overflow kuno over sa path, balls up,
ang tubig, before your pots can feel the thorns, before na mag-abot sa punto nga magtabo ng tubig, no? Kag magulog sa thorns, ang basa ng Diyos, anong judgment ng Diyos? He shall take them away. As with whirlwind, just like sa ngangin nga mag-agi sa ilang nga pang kwaon lang sila. Dubuhawi nga pang sabniton sila. Pwede mo sa Diyos na. Both living in His wrath. Tignan niyo ba lang? Amo na may mo sa Diyos. Di mo na nga, di katudlo mo na sa ito as people of God. Since kita dapat mag-reflect sa righteous deeds, righteousness ng Diyos, supposed to be, hindi kita ma-associate sa mga wicked deeds, kag anything practice ang wicked. As people of God. Because we are worshiping and serving the righteous God nga maga-judge sa kalibutan. Di kabay pang lifestyle ta, ang deeds na hindi ma-associate sang practice kag judgment sa mga wicked. Supposed to be muna, kay may ara kita righteous and holy God. Di ka budlay kung people of God kita, believers kita, pero ang life ta, wala kinalain sa practice sa mga wicked. Nga kabalo kita, nga hukman sila sa Diyos, time will come. It seems nga daw ang life mo, do upod man sila nga hukman sa Diyos. Supposed to be hindi muna. Dapat na ma-associate sa ito niya mga good things, honest things. Kung ano man ang occupation mo, ano man ang work mo, dapat hindi kita ma-associate sa practice ng mga wicked. Practically, sa kabuhi natin. As a doctor, paano ka maghimo sang good deeds, honest deeds? As a teacher, as an office worker, kung ano naman ang imong work. Okay? As a businessman, conscious kita nga may righteous God. Amo ni matabo sa ilaw. Kung mag-associate man kita, kag mag-practice man kita the same thing, tulo kita nalain as if nga daw upod man kita sa paghukman sa Diyos, time will come. Pero hindi na mo na yan. Okay? And in verse 10, kaya mo na ang pictures and judgments ng Diyos sa ila. So, the judgment of God is the perfect time for them. The wicked will not really progress in their wickedness. Kaya ang Diyos mayroon perfect time para sa ila. TV nga ni siya practically sa sini, sa mga areas man sa kalibutan, no? May mga gusto nga, di ba, di mo siya nga daw, hindi nga mga plano sa wicked, no? May mga times nga wala ka materialize. Do ka naka step by step na lang nga plano. Nga mo na ni mo to, pero out of wickedness na. Pero ang isa makabati kita sa Diyos, nga kami kakabulgar, may maka-reveal nga mga plano. Tiga-imply lang na, nga may ang Diyos siya still is in control. God operates even in the lives of the wicked. But ultimately, ang Diyos siya may perfect time para sila. Kag hindi kanya ma-progress siya ang wicked to do wickedness. Kimeragin sila at time. Tiyan mo na nga picture daw, wala pa nakaabot nga ang tubig, naglapaw sa pat, kwao na sila just like sang whirlwind. Ngang bata, wala pa kaabot sa inog bata niya, hindi sa kita, sa adlaw, kwao na sila. Meaning, ang Diyos siya may aragid time para sila. Hindi sila mag-progress. Sila wickedness. Inantan niyo balaw, verse 10, the judgment of the wicked is the purification of God's people from sin. Verse 10, the righteous shall rejoice when they see it, the vengeance na kagamuning aton nga paglaom. Baong gisa do kana musil kanami nagitudzon sa ulo kay kadamo nagisasala yang sige lang kay ang Dios mi ara gida. Sa dugang balata nga do kanami naging amo na matabo siya kay ako mismo matubang siya kay kadlawan ko gid siya. Yan mo nung isa mga gusto tamimo no. Pero may ara gid tinion para sa ila. And we will rejoice not because ato nga personal nga
interest, but we rejoice because God's holiness is being vindicated. Rejoice kita upod sa Dios. Kaya ang sala ukmana. Kagkabalo kita nga kunukman na sa Dios sa sala. Kwaon man kita sa presensya sa sala. Kagamo ng pagabot sa Romans dira nga kita mismo wala na sang struggle man sa life ta. Kagamo na ng pag-rejoice na nga hindi na kita makasala. We will rejoice with God because God is judging this wicked man. If God will judge the wicked, time will come, that's actually our perfect redemption from the presence of sin. So we will rejoice with God. Nga ukman ang sala. Di ba sa atong isa life, atong isa, no, may mga struggles kita. Kasi nga bosan, o pa ni mauntat ni. Nga kwaon lang kita sa Diyos sa presence ng sala. Kaya para wala na struggle, wala na sang... Hindi ko na gusto nga kabuhi kontra sa Diyos. Gusto ko na yan tanan para na sa Diyos. Tiyan mo na matabo na no, ang aton nga pag-rejoice po sa Diyos, time will come, kunok man na sa Diyos ang kalibutan. That's the time nga kwaon na kita sa presensya sang sala. The righteous shall rejoice, shall wash his feet, the blood of the wicked. Na. Okay? So kwaon na kita, i-purify na kita from the presence of sin if God will judge the wicked. This sa future, matabo na, di ba? Iniya do ka general nga pagtanaw ni David, but pagabos yung Testament, ipakita ang detail kung anong mga events, anong matabo sa perfect judgment of God, sa final judgment sa Diyos sa wicked. Pagabos yung New Testament, damo kita na yung mga record or account sa epistles, ano nang atong status, ano nang eksperyensanta, kung kwaon kita sa sala, kagukman na sa Diyos ang kalibutan. The final judgment. Sa future na. And in verse 11, so that a man shall say, verily there's a reward for the righteous. Sa judgment ng wicked, reward for the righteous. Pero kasubo ko ng imo lifestyle associated sang deeds man sang wicked. Nga time will come, i-reward kita sa Diyos. Hukman niyang wicked, kita i-award. Pero samtang kabuhi kita dire, kagapabot sini nga event, ang kabuhi tayo wala kinalain sa wicked. Nga kabalo kita, nga time will come ya, i-judge ang Diyos ang wicked, i-reward ang Diyos ang righteous. God represents the people of God. So that a man shall say, verily there's a reward for the righteous. Verily is a God that judgeth in the earth. All men will face God. Wala sa makapalagyo sa Diyos. God will judge the wicked. God will reward the righteous. Di ka ba'y pang lifestyle nato, hanggang kabuhi nato, na hindi ma-associate sa mga wicked? Kinagapaabot kita ya sang righteous judgment sa Diyos. Nga i-reward kita ya sa aton mga kabuhi. So kabay pang life naton mag-reflect sila nga reward para sa aton yung mga katawhan sa Diyos. In Christ, all believers will be saved from the coming judgment of God. Munang pasalamatan ta. Kaya kung i-judge sa Diyos ang kalibutan, those who are in Christ will be saved from the coming judgment. Ito kabay pang lifestyle natin mag-reflect sina nga redemption. Ano mga lessons nga ma-learn natin first? The wicked judgment of men reflects the wicked Dodo ka rin no? Reflects their nature. Namda mo na kasimple gali. The wicked judgment of men reflects their nature. Tingnan mo nature sa tao, wicked. Tingnan mo na reflect sila judgment. Mga biases, ang pag-manipulate sa mga judgment or laws, tani for good, for everyone, pero ginagamit nila for personal. Still, no? Hukman sa Diyos. Pero ga-reflect sa nila nga nature as wicked. The judgment of wicked cannot surpass the judgment of God. Yan sila mo daw daog sila, hindi. Under sa judgment sa Diyos. Unang paglaom ta. Kung experience sa mga sa mga injustices, just wait for the perfect judgment of God para sa ila. Just live righteously.
I-entrust sa Dios na hindi naman na control. May perfect and good judge nga mag-evaluate niya time will come. Hindi na pag-ibutang sa station sa imo kamot. I-entrust sa Dios. Live faithfully, live righteously before God and before men. Nag-entrust sa Diyos na. Last, the judgment of God is the absolute standard for all actions of men. Hindi sa kapalagyo ni. Mga secret, kag vulgar nga mga ginimo sa tao, hindi ka palagyo sa Diyos. Ang judgment sa Diyos sa muna yung standard, gidya. Nga basis ang tanan nga imo sa tao. Could it be secret or in public? In the final authority for all works of men. Kamo nang iya final authority ng iya standard, iya judgment. So pasalamat kita kay may Dios nga may absolute truth, absolute holy. He's holy, absolutely. Kag siyang final authority. Dapat mag-reflect man sa atong mga gawi. Kag hindi kita ma-associate no sa practice kag deeds sa mga wicked. Ginoo sa basimo pulong sa pag-remind sa amon kabay pa. Ng mga kabuhi namon mag-reflect nga nagasimba kami kag nakakilala sa imong bala nga Dios. Kay kabalo kami sa direksyon sa inyong kalibutan, kag kabalo kami sa imong himuon sa final judgment. Kabay pang kabuhi namon mag-reflect sa imong pagkabalaan. Kag isayang namon tanan sa imo, kag magkabuhi kami rightly, holy sa imong tubangan kag sa amon si kapareho. Kung may ginable sa amon, kagabay pang kabuhi, magadalay kamayan si mungalan, ini ang pangamuhi sa Jesus.